Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po, Sir Kira. Kwento po ito ng kaibigan ko. Hindi po ito masyadong nakakatakot at wala po akong proof. Pero ito po ay tanging tingin lang namin ng kaibigan ko. Pero para mas madama nyo, ay ilagay po natin ito sa point of view nilang mag-asawa. Kasi para pong sa movie ito ng mga stalker at mga weird stuff. Ulitin ko lang, Boss Kira. Point of view po ito ng kaibigan kong si Oreo. So, eto na. Simulan na natin. Ako po si Oreong, Boss Kira. Hindi ko po tunay na pangalan. Matagal na akong nakatira dito sa lugar namin na hindi ko na lang papangalanan. Medyo maselan kasi itong ikukwento ko sa inyo. May asawa po ko. Matagal na kami. Pero wala pa kaming anak. 35 na po kaming pareho. Dito sa amin ay meron kaming katabing bahay na mula pa pagkabata ko ay may nakikita na akong espiritu ng isang babae na walang mata. Marami din akong nakikitang iba't ibang hugis doon na gumagalaw na parang mga anino. Hindi ko po alam kung bukas yung third eye ko. Pero more on peripheral visions ko lang po sila nakikita. Pero dahil mahilig talaga ako sa mga kwentong kababalaghan, kahit po yung asawa ko, lagi kaming nakikinig sa inyo. Sabi niya, slight daw na bukas yung third eye niya. Mas madalas siyang makakita dun sa bahay na yon. Minsan daw, direkta niya pa itong nakikita na nakaharap daw yung babaeng walang mata sa direksyon namin. Madali pong mabati yung asawa ko o tabla ng usog, kaya meron po siyang pangontra lagi. Yung parang sa mga sanggol. Minsan din, lagi siyang ginugulo ng mga ito sa pamamagitan ng sleep paralysis. Yung bahay na yun, Boss Kira, walang tumagal doon na tumira. Kahit anong pabless doon, pasa-pasa lang ng may-ari. Yung iba nag-a-abroad. At yung pinakahuling dalawa naman, namatay. Tapos yung nakabili ulit noon, namatay naman yung asawa. Kaya ngayon iba na ulit yung may-ari. Nirenovate na rin yun, kaya mas maganda na yung itsura. Ginawa rin itong paupahan. Pero kahit binago na yung itsura ng bahay na yon, ay meron pa rin kaming iba-ibang nararamdaman doon. Pero hindi na lang namin pinapansin. Baka kasi sundan pa kami o baka lumipat pa yon sa bahay namin. May nangupahan doon na isang pamilya, Boss Kira. Nonong na lang yung itawag natin sa tatay. Dada naman yung nanay. At ame na lang yung sa anak nila. 15 anyos pa lang yung anak nila, Boss Kira. Unang buwan nila dito, napalapit na si ame sa asawa ko. By the way, Boss Kira, may tindahan kami. Sari-sari store. Hindi kasi ako nakapagtapos. Kaya ang gusto ng asawa ko magkaroon ako ng negosyo. Kesa daw magtrabaho ko na mababalang panigurado ang pasweldo sa mga katulad kong hindi nakapagtapos. So balik tayo. Tumagal po yung pagkakaibigan ni ame at saka ng asawa ko ng halos 3 buwan din. Laging tumatambay yun dito sa tapat ng bahay namin. Tapos isang gabi, nakita ko yung asawa ko na tumakbo dun sa bahay nila ame. Nagmamadali siya habang kasama yung bata na umiiyak. Nag-alala ako nun, Boss Kira, kasi baka mabati siya ng kung ano dun. Habang papunta sila dun, lumingon yung asawa ko. Sabi niya, wag daw akong susunod.
Naghintay lang ako sa tindahan namin, Boss Kira. Hanggang sa may narinig ako na nagsisigawan. Inisip ko na baka mapano yung asawa ko. After 30 minutes, lumabas na yung asawa ko. Nakangiti pa siyang lumabas dun sa bahay na yon. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi niya, mamaya na daw namin pag-usapan. Andyan pa daw kasi sila. Napatingin ako sa bahay na yon. Nandun pa daw sila at nakangiti sa kanya. Pagpasok namin sa bahay, sinabi niya agad sa akin kung anong nangyari. Sabi niya, ginugulo na daw yung pamilya nila Ame doon. Parang hindi daw masaya yung mga naunang nanirahan doon na sila yung bagong nakatira sa bahay na yon. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sagot ng asawa ko, nakita niya raw yung tao sa likod ni Dada. Pero hindi klaro yung itsura. Para daw shadow figure lang. Tinanong ko pa kung anong ginagawa. Hindi niya raw alam. Natatakot daw siya nun. At pagpasok niya ng kwarto nila, nanindig lahat ng balahibo niya. Iba raw kasi yung pakiramdam dun. At hindi niya alam kung saan may mali. Kung doon ba sa bahay o doon sa pamilya mismo. Pagkatapos ng araw na yon, napansin ko na ang dalas ng maglagi ni Ame doon sa harap ng tindahan namin. Kahit ako yung nagtitinda, punta siya ng punta. Maya't mayang may binibili. Tipong maririndi ka kasi tigpipiso lang naman yung binibili. Tapos maya't maya pa. Pero wala lang sa akin yun, Boss Kira, nung una. Kasi nga bata yun. Sa isip ko, normal lang sa mga bata yung ganon. Kung saan-saan din napapadpad. Ang hindi lang maganda na napansin ko, kapag lumalabas kasi ako, parang sinusundan din ako nito. Hindi ko alam, pero nakita din yun ng asawa ko. Nakikita ko na rin sa kanya na parang naaasar na din siya. Madalas nang mainit yung ulo niya sa akin. Pag tinatanong ko kung bakit, sinasabi lang niya, layuan ko daw yung bata na yun. Parang iba na daw kasi. Di ko pa gets nung una, kaya hinayaan ko na lang. Nung ika-5 buwan na nila doon, nakakausap pa rin naman ng asawa ko yung bata. Pero medyo naglaylo na siya. Hindi na sila sobrang close kagaya ng dati. Hinahayaan ko lang, kakulilipas din yun. Di ko na lang binibigyan ng pansin. Baka ako nakukulitan na rin yung asawa ko sa kanya. Hanggang isang araw, narinig ko na may umiiyak ng malakas. Umagang-umaga yun, Boss Kira. To the rescue na naman yung asawa ko. Pero this time, sumama na ako sa kanya. Nakita namin doon si Dada. Nagwawala siya at umiiyak. Tapos, binabato niya ng kung ano-ano yung anak niya. Habang yung anak niya naman ay nasa gilid lang din, umiiyak. Yung asawa ko nun, Boss Kira, nakatulala lang. Pinapanood lang sila. Nung saglit na nalingat si Dada, ay niyakap ito ng asawa ko at pinakakalma. Sigaw ng sigaw noon si Dada. Demonyo raw yung anak niya. Walang kwenta. Ilayo daw sa kanya dahil mapapatay niya raw ito. Nagdasal ang asawa ko nun habang nagwawala si Dada. Nakayakap pa rin siya ng mahigpit at sinasabihan si Dada na tama na, gumising na. May mga ilang minuto pang lumipas bago siya kumalma at masama ang tingin nito. Pagkatapos nun, nakasalampak na lang sila at kinakausap siya ng asawa ko. Maya-maya, dahan-dahang iniangat ni Dada yung kamay niya at may itinuturo sa direksyon ng kisame. Tapos ang sabi nito, nakalutang na siya. Napatingin kami nun, pero wala naman kaming nakita, Boss Kira. Pero yung asawa ko, ayaw tumingin. Nakataligod pa rin siya sa direksyon na itinuturo ni Dada.
Para bang alam niya kung ano ang meron doon at ayaw niya yung makita. Kita ko nun yung pagmamalasakit ng asawa ko kay Dada. Maya-maya, umuwi na rin yung asawa nito. Nagtatanong kung anong nangyari, kaya ikinuwento namin sa kanya. Pero hindi namin ina-expect yung naging sagot ng asawa niya. Pucha naman, eto na naman sa dramang to. Sabi, sabay alis. Nung medyo kumalma na, umuwi na kami ng asawa ko. Pero yung mga sumunod na araw nun, ayaw nang pumunta ng asawa ko doon at makipagkita sa kanila. Ako na lang din ang nagtitinda nun. Para bang iniiwasan niya na yung pamilya na yon. Naiirita na rin ako noon sa boses ni Ame. Lagi akong hinahanap. Mayat maya na rin bumili ng tig-pipiso. Tapos utang ng utang. Umabot na nga ng mahigit 10,000 yung utang nila sa amin. Hindi lang yan sa paninda namin, Boss Kira. Kasi kung ano-ano pang bagay yung inuutang nila. Dahil nga kaibigan namin, pinagbibigyan lang. Hanggang sa lumilipas ang mga araw at umabot na nga ng mga buwan, napapansin namin na hindi na namin sila napapagkikita. Parang tinataguan na rin nila kami at umiiwas sa amin. Sa CCTV, kita namin sila na sumisilip sa bahay namin pero hindi sila tumatawag. Sabi ng asawa ko, mag-iingat daw kami kasi pwedeng hindi na raw sila yon. O kaya naman, ngayon pa lang talaga namin sila makikilala. Ang sabi ng asawa ko, may mga espiritu pa rin daw doon sa bahay na yon. At yung isa daw na maitim na anino ay palagi lang din daw nakatabi sa kanila kahit na wala sila sa bahay. Hindi na daw yung babaeng walang mata na dati pa niyang nakikita. Kasi parang yun na daw talaga yung bantay ng bahay na yon. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nagbago yung mga yon. Kung sinapian ba ang mga ito o talagang drama lang nila. Sabi pa ng asawa ko, kung kaya daw iwasan, iwasan na lang namin. At yung utang, singilin na lang daw. Kinabukasan nun, nung makita ko si Dada, siningil ko sila. Pero ang dami nilang dahilan at iniiba-iba pa yung storya. Hinahanap din nila yung asawa ko kasi parang hindi na daw nila nakikita. Parang hindi na daw lumalabas. Nagdahilan na lang ako nun. Kako busy. May ginagawang iba yung asawa ko. Kasi alam ko naman na ayaw talaga silang kausapin ng asawa ko. Ilang araw din ang nakalipas nun. Lagi ko silang sinisingil at palaging bukas na ang sinasabi nila. Parang unti-unti ko na rin naiintindihan, Boss Kira, kung bakit iniiwasan sila ng asawa ko. Kinabukasan nun may nangyari. Umuwi yung babae na umiiyak. Ang sabi, na-hold up daw siya. Nakuha yung phone at pera niya. Siyempre sinabi ko sa asawa ko at nag-alala naman kaya binigyan ulit namin ng ilang araw pang palugit yung due date ng utang nila. So ilang araw ang nakalipas. Bago ang araw ng singilan, nakita kong umiiyak na naman yung anak nilang si Ame. Sabi, nanakawan din daw. Nakuha daw yung phone. Balik kong tutuusin, dalawa na silang walang phone. Tapos nagulat ako sa sagot ng asawa ko sa kanilang mag-ina. Bigla kasi siyang lumabas nun. Parang naiinis na rin siya eh. Sabi ng asawa ko, humanap sila ng paraan. Kahit kalahati, maibigay nila sa amin. Hindi ko in-expect yun sa asawa ko, Boss Kira. Sa aming dalawa kasi, siya talaga yung maunawain. Kitang-kita ko talaga nun sa mukha ng mag-ina na nag-iba yung reaksyon nila. Parang maging sila nagulat din sa asawa ko.
Parang hindi yun yung inaasahan nilang sagot mula sa kanya. Pero umalis na lang sila nun at nagbubulungan pa. Pumunta din ako sa kwarto namin. Kinausap ko yung asawa ko. Bakit para akong ang init ng ulo niya? Ang sabi lang ng asawa ko, nakita niya raw kasi na nakalagay lang sa bulsa ng bata yung phone nito. Tapos may nakita pa itong post FB na pinaghahanap na din yung mag-ina na yun dahil din sa utang nila. Parang same pattern lang yung ginagawa nila sa amin na palagi na lang daw may nangyayaring kabalasan sa kanila. Parang gustong sumabog ng galit ko nun, Boss Kira. Pero pinipigilan lang ako ng asawa ko. Sobra kasing naging mabuti kami sa kanila. Tapos ganun lang pala yung ibabalik nila sa amin. Nagkasundo kami ng asawa ko. Pupuntahan na lang namin sila sa kanila. Kakausapin namin yung mag-asawa. So lumabas kami. Pero nagulat kami kasi paglabas namin, nandoon na yung mag-ina sa tapat ng bahay namin at para bang galit sila. Medyo ang weird nga ng itsura nila eh. Alam niyo yung tayo ng mga multo sa movie kapag nakikita sila? Ganun na ganun yung mag-ina nun. Kinurot ako ng asawa ko bilang signal siguro na pigilan ko ang sarili ko. Lumapit yung asawa ko sa kanila at tinanong kung bakit nandoon sila. Parang wala nga silang planong kausapin kami nun eh. Parang nagulat lang din sila na bigla kaming lumabas. Yung kaninang galit na itsura ni Dada, biglang nagbago. Biglang umamo yung mukha niya, Boss Kira. Nag-iiyak ito. Tapos ang sabi, "Mari, alam mo ba? Umamin na yung anak ko sa akin. Yung asawa mo. Boyfriend ng anak ko." Gulat na gulat ako nun, Boss Kira. Yung tenga ko parang nagpanting. Parang gustong sumabog ng galit ko nun. Parang gusto ko siyang saktan. "Uy! Ako boyfriend ng anak mo? Pucha ka! Nagsasabay mo dyan?" Gulat talaga ako nun, Boss Kira. Parang may masabi na lang tong mag-ina na to. Lagi po kaming magkasama ng asawa ko. Maliit lang din naman ang bahay namin. Wala kaming trabahong pareho ng asawa ko. Kaya bihirang-bihira lang talaga kaming lumabas. At isa pa, may CCTV kami. At talagang makukunan kung gagawa ko ng kalokohan. Sumagot yung asawa ko. Hinahanapan sila ng pruweba sa bintang nila sa akin. Wala silang maipakita, Boss Kira, kundi yung salita ng bata. Eto namang si Ame, iyak-iyakan din naman. Pero nagulat kami sa sunod na ginawa ni Dada. Hinawakan niya sa pisngi yung asawa ko. Pagkatapos, tinignan niya ng diretso sa mata habang may sinasambit na salita na hindi ko maintindihan. Umiiyak din siya nun habang binibigkas niya yun, Boss Kira. Ewan ko kung anong salita yun, pero sigurado kung hindi yun Tagalog. Yung anak naman niya, nakatingin lang sa amin. Tapos nakangisi pa. Akala mo hindi nag-iiyak-iyakan kanina. Oo, Boss Kira. Nakangisi talaga si Tanga. Yung pikon at init ng ulo ko noon, sobrang taas na. Pero nakahawak sa kamay ko yung asawa ko na parang pinapakalma pa rin ako. Nagsalita na rin yung asawa ko dun kay Ame na parang walang ginawa sa kanya si Dada. Tinanong niya kung kailan pa daw at kung totoo, bakit daw itinuloy nito. Hindi makasagot yung mag-ina kasi parang hindi nila ine-expect na parang walang nangyari sa asawa ko. Parang nagalit nun si Dadang tapos nag-walk out. May pahabol pang sinabi yung asawa ko. Mas mabuti nga daw na wag nang pabilhin yung bata. Lalong wag na daw papalapitin sa amin. Ganun daw ba ang ginagawa nito sa lahat ng nauutangan niya? Ginagawan ng kwento? Kaya pala ito pinapost. Nagulat nun si Dadang sa sinabi ng asawa ko. Kunot noon niya kaming nilingon. Ang sama ng tingin niya.
Pagkatapos ay nagmamadali na silang naglakad pa uwi ng bahay nila. Niyakap ko yung asawa ko. Tinanong ko kung okay lang ba siya at kung ano yung ginawa sa kanya ni Dada. Ang sagot ng asawa ko, wag daw akong mag-alala dahil suot niya palagi yung pangontra niya. Pero natakot din daw siya nun. Bihirang-bihirang pagkakataon na makita kong magalit yung asawa ko, Boss Kira. Kaya daw ang sabi niya sa akin, mag-iingat ako. Kasi dati pa daw siyang binibilog ng mga yon. Palaging nagpapaawa sa kanya. Kaya daw nagtataka siya kung bakit palipat-lipat yung mga yon. Meron pa nga daw oras na pinaglalapit ni Dadang yung asawa niya sa asawa ko. Kaya nga raw hindi na siya pumunta doon. Kasi baka daw kung anong issue pa yung gawin sa kanila. Hindi niya raw sinasabi sa akin yun. Kasi baka daw hindi ako maniwala dahil wala siyang pruweba na sila mismo nila Dadang ang nagdidikit sa kanya sa asawa nito. At baka daw sabihin ko, feeling niya lang yun. Makalipas ang ilang linggo, Boss Kira, umiwas din sila. Pero chinismis nila sa lahat ng kapitbahay namin na kaya sila lumipat para ilayo daw sa akin yung anak niya. Pagkatapos nun, kapag daw lumalabas yung asawa ko, ay nakikita pa rin daw niya na sumisilip-silip sa amin itong mag-ina. Kahit na nasa kabilang baryo na ito nakatira. Nandiyan yung bata yung nakasilip. Minsan naman si Dadang mismo. Kung kani-kanino na rin daw ikinalat yung issue na ginawa nila. Ginawa na rin daw ng issue na baog yung asawa ko. Gusto namin silang kasuhan, Boss Kira. Pero ngayon ngang hindi na namin sila pinapansin, tuloy-tuloy pa rin sila sa panggagago sa amin. Paano kaya kung talagang pinatulan namin sila? May pakaramdam din kami nun na baka mangkukulam o mambabarang itong si Dadang dahil na rin nga sa sinubukan nitong gawin sa asawa ko. Tapos nalaman din namin na yung asawa pala ni Dadang ay may kabit pala. Kaya pala lagi itong wala doon sa bahay nila noon. Hindi ko alam, Boss Kira, bakit mga kabataan ngayon hindi natatakot na gumawa ng kwento. Parang yung sa MMK, yung Maguwad siblings. Mga minor de edad pa pero mga suspect na sa pagpatay. Binlock na namin silang lahat sa mga accounts namin. Pero parang tuloy-tuloy sila sa paggawa ng iba't ibang account para i-stalk kami. Kasi lagi namin silang nakikita sa mga people you may know. Ilang account na rin yung na-block namin. Tapos nung minsan na yung asawa ko yung nagbabantay ng tindahan, bigla daw dumaan sa harap ng tindahan itong si Ame. Nakangisi raw at parang may balak na naman. Ilang buwan na rin ang nakalipas, Boss Kira. Pero ganun pa rin yung harassment nila sa amin. Hindi na namin pinapatulan dahil tingin namin wala namang patutunguhan. Alam niyo naman ang hustisya dito sa atin. May death threat na rin kami at kung ano-ano pa. Sabi ng asawa ko, hayaan na lang daw dahil nga may involved na minor. Ginagamit ng nanay niya yung anak niya laban sa amin. Nung ilang araw makalipas nang nangyari yon, nabalitaan na nakipag-away daw yung batang yon. Di daw sinasadyang masaktan yung kaaway. Pero na-ICU ito. At dahil nga sa issue na yon, na halos may mapatay itong si Ame, ay lumipat na naman sila, Boss Kira. Pero patuloy pa rin yung mga parinig nila sa lahat, kasama na yung issue sa amin. Hindi ko alam kung nagbago lang ba talaga sila. Sinaniban o talagang mas nakilala lang namin sila. Pero wala na kaming pakialam. Ang importante, hindi namin sila sinaktan. At lalong-lalong wag na wag nila kaming sasaktan.
Yun lang, Boss Kira. Salamat. Magandang araw po Sir Kira at sa mga kirara. Ako po si Jam, 23 years old, living independently somewhere in Montalban. Madalas po akong makinig ng mga kwentong katatakutan kapag nagluluto, naglilinis, naliligo, at kahit nagtatrabaho. Pero ang bentang-bentang channel sa akin ay itong iyo at yung Hilakbot Horror Stories. Medyo mahaba-haba po itong kwento ko. Pero sana ma-feature din po sa channel ninyo. Salamat po. Nagsolo lang ako sa buhay noong senior high school ako. Pero simula nung elementary ako, yung bunsong kapatid na ni Mama yung nag-aruga sa aming tatlong magkakapatid. Si Mami. Ang probinsya po namin ay Isabela. Dahil sa hirap ng buhay at pangangaliwa ni Papa, nagdesisyon si Mama na magtrabaho na lang sa ibang bansa. At dahil din doon, lalong sumama ang loob ko kanila Papa. Minsan, hindi ko siya kinakausap sa telepono dahil dinadamdam ko yung nangyari sa buhay namin. Noong pag-graduate na ako ng elementary, gusto raw niya akong makausap dahil nalaman niya na isa ako sa mga nag-excel at tatanggap ng maraming awards. Sabi niya, "Uuwi si Mama sa graduation mo ha? Akong magmamarcha sa'yo." Umasa ako noon Sir Kira. Dahil sa lahat ng recognition ko, activities sa school, o kahit mapa Girl Scout, si Mami ang kasama ko. Pero binigo niya ulit ako Sir Kira. Hinintay namin siya ni Mami, pero walang Mama na dumating. Mas lalo akong nagalit sa kanya, sa kanila ni Papa. Dala-dala ko yon hanggang sa nag-high school ako. Fast forward po. First year high school ako nito. Tanda ko pa, hapon yun, November 9, 2014. Nagkukwentuhan kami ng mga kabarkada ko sa room nang nagpunta yung lolo ko. Tinanong niya kung pwede raw akong ma-excuse ng 1 week dahil uuwi po kami ng Pampanga. Naguguluhan ako kaya nagtanong ako, "Tang, bakit po?" Hindi maipinta nun yung mukha ng lolo ko. Medyo nag-aalinlangan siyang sumagot na parang ayaw niyang ipaalam sa akin yung dahilan. Sa marahang boses niya ay hinding-hindi ko makakalimutan yung sinabi niya nun. "Patay na si Mama mo." Para kong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko napigilan ang luha ko. Yung galit at sama ng loob na matagal ko nang dinadala, biglang nawala na hindi ko maipaliwanag. Noong nakauwi na kami ng Pampanga, kasama ang lola ko na mama ni Mama, hindi ko na napigilang mapahagulgol nung makita ko na siya sa loob ng kabaong. Hindi ako makapaniwala nun kasi buong pag-aakala ko naming lahat ay nasa abroad si Mama. Pinaliwanag sa akin ni lolo ko yung nangyari. Matagal na palang nasa Pilipinas si Mama. Nasa Olongapo lang siya, nagtitinda ng damit at mga gamit sa bahay. Sa palagay nila, meron ng ibang kinakasama si Mama. Base na rin sa ayos ng apartment niya nun. Nahinala nila na siyang tumawag para ibalitang patay na si Mama. Hindi na rin pala nila ipinilit na iuwi sa Isabela yung bangkay ni Mama dahil kailangan pa ng permit
at mahal daw ang transpo kapag may kasamang patay sa biyahe. Kaya po sa Pampanga na lang ibinurol si Mama. Noong makabalik na kami sa Isabela, nagpakita siya sa akin sa panaginip ko. Gabi yun, bago ang 40 days ni Mama. Ang senaryo nun, nakadungaw ako sa kabaong niya. Kitang-kita ko na parang nahihirapan siya. Namimilipit siya sa sakit at kunot na kunot yung noo niya. By the way, ang ikinamatay daw po pala ni Mama ay high blood at cardiac arrest. Kung anong kulay ng kabaong at design ng damit niya, ay yun din mismo ang suot niya sa burol niya. Natakot na ako sa panaginip ko nun, kaya nagising ako. Pero yung gising ko, automatic akong napaupo. Alam niyo yung unintentional kang napabangon? Basta ganun. Tapos pagbangon ko, nakita ko sa harap ko yung figura ni Mama. Kung ano yung suot niya nun sa burol, yun din yung suot niya nung nakita ko siya. Pero wala siyang muka. Napatalokbong ako ng kumot nun sa takot. Niyakap ko yung lola ko hanggang sa nakatulog na lang din ulit ako. Kinaumagahan, ikinuwento ko yon sa tita ko na INC. Pero ang sabi niya sa akin, hindi raw siya naniniwala na si Mama yon. Entity lang daw yon na nag-anyong kaluluwa ni Mama. Pakunwari lang akong tumango, pero hindi ako naniniwala dahil ramdam at alam kong si Mama yon. Itong pangalawang paramdam naman ni Mama na-experience namin ng kuya ko at mga kainuman namin nung 18th birthday ko. Year 2019 yon, bago mag-pandemic. Sa probinsya, kapag nagdedibo ka, talagang enggrande yung handaan. Maraming alak at pagkain. Siguro dahil ayaw ni Mama na makalimutan ko siya o kung sino man sa amin ay nagparamdam siya ng hindi namin inaasahan. Busy kami nun, kanya-kanyang asikaso ng mga bisita. Sa terrace ng bahay ng lola ko yung venue kasi bukod sa renovated na yon ay mas malaki yung space doon at syempre maraming bisitang maa-accommodate. Pero sa gilid lang nun yung mismong pinakabahay namin. Doon din sa terrace nagiinuman yung mga inimbita ni Kuya. Maraming lamesa doon, Sir Kira. Mula sa mga teenager hanggang sa mga table ng mga tatay o yung mga lolo na. Nasa kalagitnaan kami ng kaingayan nang biglang nagpatay sindi yung ilaw sa bahay namin. Tanaw na tanaw kasi yun sa terrace. Sabi ng isa kong tito, i-check daw, baka may nag-short circuit. So tinignan yun ng kuya ko kasi wala namang tao sa bahay. Lahat kami ay nasa terrace ng mga oras na yon. Pagbalik niya sa amin, sabi ng kuya ko, okay naman daw. At saka bakit naman daw mag-short circuit? Nakatanggal lahat ng saksak nun. Ilaw lang yung bukas. So hindi na po namin pinansin yon. Nagtuloy kami sa kanya-kanyang topic at gawain. Nagsisikantahan pa yung iba. Sir Kira, may barkada po kasi yung kuya ko. Nakabilang sa LGBTQ community. At malakas po yung sixth sense niya. Tawagin na lang po natin siyang Kuya Kay. Yung table namin at yung table nila ay magkalapit lang. Nabaling yung atensyon namin sa kanya nung sabihin niya na mamamatay daw ulit yung ilaw sa bahay namin. Itigil daw muna namin. Ang tinutukoy po niya nun ay yung videoke. Hindi nakinig yung kumakanta hanggang sa nagulat kaming lahat na namatay nga ulit yung ilaw sa bahay kasabay ng videoke. Imposible pong mamatay yung videoke nun pero naka-on yung ilaw sa terrace namin
Disaksak lang din po kasi yon. At isang outlet lang yung pinagsasaksakan ng videoke at nung ilaw. At ang mas ikinagulat pa namin nun ay yung sinabi pa ni Kuya Kay. Nagpaparamdam yung mama mo, Jam. Happy birthday daw. Umiyak po ko nun. Akala ko yung sugat ng pagkamatay niya naghilom na. Pero hindi pa pala. Mukhang nakalimutan mo si mama mo ah. Nag-aatang ba kayo sa kanya? Sabi ni Kuya Kay. Yung atang po, ang ibig sabihin nun ay alay. Practice po namin yon sa probinsya na kapag may malakihang handaan ay nagtatabi po kami ng portion nun tas ilalagay namin sa tabi ng nakasinding kandila. Itong huling experience namin sa kapatid namin namang bunso. Gabi rin ito nangyari. Nagkahayaan nun sila Kuya Kay at iba pang mga barkada nila na mag-inuman sa bahay. Puro mga lalaki at bading sila ron. Nasa kwarto lang ako that time kasi ayokong makihalubilo sa mga kainuman niya. Lalo na ako lang ang babae nun kung sakali. Kaharap din nila sa inuman nun yung bunso namin. Taga-gitara nila habang nagbibigay ng tagay. Inutusan nila nun yung kapatid kong bunso na bumili ng isang paketeng yosi sa kabilang kanto. Yung mga kainuman ni Kuya may mga sasakyan na dala. Nakapark yun sa labas ng gate namin. Mga ilang minuto ang nakalipas, nagulat silang lahat. Bakit pinagpapawisan ng malamig at hingal na hingal yung kapatid ko? So tinanong nila kung bakit at anong nangyari. Hindi makapagsalita yung kapatid ko at halata sa mukha nito na takot talaga siya. Pero si Kuya Kay, napakakalmado lang. Maya-maya nagsalita yung kapatid ko. Meron daw siyang nakitang babae sa loob ng sasakyan at nakaputi daw ito. Parang maiiyak pa yung kapatid ko nun habang nagkukwento. Pinainom siya nila Kuya ng tubig at pinakalma. Napatingin naman sila kay Kuya Kay nang magsalita ito. Nako, si mama mo yun. Bakit ka raw kasi nagyoyosi? Hindi ka pa nga pwede. Nagulat si Kuya nung narinig niya yon. Dagdag pa raw ni Kuya Kay. Alam nyo, nakabantay lang yung mama nyo sa inyo. Nararamdaman ko yun tuwing nakikipag-inuman ako dito. Nandito lang siya. Nagre-react sa mga ginagawa nyo. Kumbaga, ginagabayan pa rin niya kayo. Umiyak yung kuya ko nun. Dahil sa aming magkakapatid, siya po yung pinakadikit kay mama. Sana raw magpakita si mama sa kanya. Marami pang paramdam si mama na na-experience namin. Pati na sa boyfriend ko nagparamdam din siya. Siguro sa susunod na lang po, Sir Kira. Magsisend ulit ako ng part 2 once na i-air na ito sa channel nyo. Maraming salamat po. More power sa channel na to at God bless. Hello Sir Kira. Sana po mabasa din ninyo itong kwento ko. Tawagan niyo na lang po akong IC. Bagong lipat lang po kami ng pamilya ko dito sa apartment na tinitirhan namin ngayon. Mga 2 months pa lang kami dito. Ako, asawa ko at si mama ko lang ang magkakasama. Wala pa po kaming anak ng asawa ko. At ako lang din naman ang anak ng nanay ko. Matagal na din po palang namayapa ang tatay ko. Kaya madalas, kami lang talaga ni mama ang magkasama sa bahay. May trabaho po kasi ang mister ko, pero uwian naman siya. Si mama, matanda na talaga.
Kahit kami lang ang magkasama sa bahay, halos hindi kami nag-uusap. Hindi naman kami magkaaway o ano, Sir Kira. Wala din naman kaming samaan ng loob sa isa't isa. Wala lang talaga kaming mapag-usapan. Bukod sa gawaing bahay, ay wala po akong trabaho. Kaya ang ginagawa ko para mas makatipid kami ng budget, nagtatanim-tanim na lang ako. Para kahit paano may maaani kaming gulay na pang-ulam. Mas natahimik ang buhay namin nung makalipat kami dito sa bagong apartment na to. Kaunti lang ang mga kapitbahay namin at medyo magkakalayo pa ang pagitan. Mas malawak din ang harapan ng bahay namin, kaya mas malaki na din ang napapagtaniman ko. Ang naging problema ko lang, palaging may langgam sa sala namin. Pila sila at ang dami talaga. Winawalis ko lang sila sa umaga. Merong bumabalik paghapon. Pero ganun lang yung ginagawa ko. Puro walis lang. May kasabihan kasi si Mama na kapag itim daw na langgam, swerte. At kapag pula malas. Ang madalas na bisitang langgam namin ay itim. Kaya okay lang sa kanya. Ang problema ko kasi, Sir Kira, nangingilabot ako ng sobra sa daming langgam. Kilabot mula ulo hanggang braso at binti. At dahil nga itim yung langgam, kapag naumpisahan kong walisin, nagpapanik sila. May kakaiba kasi akong karanasan sa itim na langgam nung bata ako. Siguro nasa mga 6 or 7 years old ako nito. Sa bahay namin dati, merong kulay itim na langgam na palaging bumibisita sa bahay. Bisita kasi ang tawag ni Mama sa mga langgam, Sir Kira. Sana hindi kayo malito. Malaking langgam yon. Isang gatla din ang laki. Tapos nag-iisa lang siya. Paikot-ikot lang sa bahay namin. Naalala ko pa nga na napapagalitan ako ni Mama kapag ginagalaw ko yung langgam. One time, nasa sala lang ako at nagluluto si Mama sa kusina. Nakita ko ulit yung itim na langgam, paikot-ikot sa sala namin. Parang nalibang ako sa kakanood at kakasunod doon sa langgam. Hanggang sa lumabas yon ng pinto. Sumunod ako palabas ng pinto. Pero paglabas ko, parang na-excite na lang ako na makapaglaro sa labas. Hindi ko na naisip yung langgam. Naglakad ako papunta sa bahay ng nakakalaro ko palagi. Ang hindi ko alam nun, na hindi pala ako marunong pumunta sa bahay nila. Kasi lagi lang pala akong sinasama ni Mama papunta doon. So akala ko talaga, alam ko na yung papunta sa kanila. Naglakad lang ako ng naglakad noon. Hindi ko alam kung saan na ako nakarating. Hanggang sa mapadpad ako sa isang sapa. Sobrang linaw ng tubig doon at sobrang lamig ng paligid. Doon ako tumayo sa isang malaking bato sa ilalim ng mataas na puno. Hindi ko na masyadong maalala paano nangyari. Basta bigla na lang may kasama na akong babae na kinakausap ako. Hindi ko na din maalala yung mga napag-usapan namin nun. Basta ang tagal din naming nag-usap nun. Mabait kasi yung babae, tapos sobrang ganda pa niya. Sinamahan din niya akong maligo sa sapa. Hindi naman kami lumayo masyado. Tapos siya, nandun lang sa malapit sa akin na parang binabantayan lang ako. Naalala ko din na pinilit niya pa akong umuwi na dahil hinahanap na ako ni Mama. Ayoko pa ngang umuwi nun kasi sigurado akong mapapagalitan ako pag uwi ko sa bahay. Pero sabi niya, kailangan ko na daw umuwi dahil nag-aalala na si Mama. Hinawakan niya ako sa kamay, tapos hinila niya na ako paahon sa tubig. Tapos parang ilang hakbang lang namin, nasa harap na ako ng bahay namin. Pagkakita sa akin ni Mama at Papa, iyak sila ng iyak.
Yun na lang talaga yung mga pinaka-naaalala ko nun. Napag-usapan na lang namin ulit to nung high school na ako. Kasi may activity kami nun sa school. Writing. At yun yung isinulat kong kwento. Na-open ko yun kay mama. Sabi niya, hindi daw talaga sila nakatulog nun nung nawala ako. Kasi daw, 2 araw daw akong nawala nun. Mukha na daw siyang tanga kakahanap sa akin. Kinakausap pa daw niya yung isang sobrang laking puno doon na malapit sa bahay namin. Sinasabi niya na ibalik na daw ako sa kanila. Naisip din kasi ni mama nun na baka kinuha ako ng engkanto. Kaya laking pasasalamat daw niya na nakabalik ako. Tapos doon pa lang din niya nalaman kung saan ako napunta nun. Ipinabasa ko kasi sa kanya yung gawa ko. Paano daw akong nakarating sa sapa? Wala naman daw malapit na sapa doon sa lugar namin dati. Sabi ko, hindi ko na lang din maalala. Basta naglalakad lang kako ako nun at doon ako dinala ng mga paa ko. Lumipat din agad kami ng tirahan kasi natakot na daw sila nun na baka sa susunod na mawala ako ay hindi na ako ibalik pa. Actually, nun ko lang din nalaman na 2 araw pala akong nawala nun. Kasi nung nasa sapa ako, hindi naman dumilim o gumabi. Hindi ko naramdaman na lumipas ang araw. Yung malaking langgam na palaging bisita sa bahay namin noon, hindi ko na nakita pa after kong makauwi nun mula sa sapa. Hindi ko alam kung may koneksyon yun sa pagkawala ko o ano. Pero naniniwala talaga si mama na engkanto daw talaga yung kumuha sa akin at yung nakasama kong babae sa sapa. Mabuti na lang din daw talaga at ibinalik pa ako sa kanila. Maupay nga gabi sa iyo, Boss Kira. Ako nga pala si Lino from Eastern Samar. Lagi kaming nakikinig sa channel mo ng mga katrabaho ko. Isa ka sa mga paborito namin. Mahilig kasi talaga kami sa mga kwentong horror. Sobrang nakakalibang lang makinig. Di namin namamalayan ng oras sa trabaho. Magbabahagi lang ako ng kwento ko. Lagi kasi akong inuudyokan ng mga kasama kong nakikinig sa'yo na i-share na rin yung mga kwento ko dito. Kaya heto. Personal ko itong karanasan noong bata-bata pa ako. Mga panahong nasa Samar pa ako. Doon ako ipinanganak at lumaki. Napunta lang ako sa Maynila nung makagraduate ako ng elementary. Dito na ako nag-aral ng high school at nakapagtapos ng college. Naalala ko to. Elementary ako noon. Grade 6. Di ko pwedeng makalimutan yon kasi yun yung unang-unang encounter ko sa aswang. So simulan na natin. Di ko alam kung anong trip ng nanay ko noon at doon niya ako ini-enroll sa kabilang barangay. May school naman sa amin at doon talaga ako nag-aaral mula grade 1. Noon po, wala namang means of transpo sa isla namin noon. Lakad lang, bike o motor na single. O kaya bangka. Opo, isla yung lugar namin, Boss Kira. Mga 2 hours na tawid dagat mula sa pinakabayan. Araw-araw tuloy akong naglalakad noon ng halos 1.5 oras, papasok at pauwi. May mga nakakasabay naman ako. Mga pinsan at mga taga sa amin ng mga high school. Hanggang LM lang kasi yung school doon sa barangay namin. Walang high school. Doon lang sa kabilang barangay. Ngayon ko nga lang na-realize,
Siguro pala, kaya ako inilipat doon ni nanay. Para masanay na ako sa paglalakad at hindi naman ibago kapag nag-high school na ako noon. Ha, okay. Ngayon, alam ko na, Nay. Salamat ah. So balik po tayo sa kwento. Sa araw-araw ng paglalakad ko, lagi naming nadadaanan yung isang lugar doon na parang may maliit na komunidad lang. Parang maliit lang siya na baryo. Medyo malapit na rin yun sa school. Malapit yun sa tulay ng ilog na kapag binaybay mo yung ilog na yon ay kadugtong na ng dagat. Lagi na lang kapag nandoon na kami sa part na yon, nagtatakbuhan kami. Nung una hindi ko alam kung bakit, basta nakikisabay lang ako sa kanila. Tinatanong ko yung mga pinsan ko kung bakit. Sabi nila, aswang daw kasi yung nakatira sa maliit na baryo na yon. Mga pamilya ng aswang. Yan daw ang sabi ng matatanda. Pero bibihira naman daw silang makakita ng tao doon. Para nga daw walang nakatira. O kung meron man, sobrang bihira nga at pailan-ilan lang. Kapag naman tinatanong ko yung ibang mga kaklase ko na doon nakatira sa barangay na yon, kung saan nga malapit yung maliit na baryo, ganoon din yung sinasabi. Pinapaiwas din sila ng mga magulang nila doon. Kapag tinatanong ko naman kung paano nila nasabi, basta daw. Yun daw kasi ang sabi-sabi doon. Aswang nga daw yung mga pamilyang nakatira doon. Mula tuloy nun, natakot na rin ako sa baryong yon. Takot na rin akong dumaan doon mag-isa. Kaya hanggat wala akong makakasabay, hindi talaga ako naglalakas loob na lumakad. Pauwi man o papasok ng school. Hanggang sa mangyari na nga yung kinatatakutan ko. Uwian na nun. Umuulan. Kaya kahit maaga pa, makulimlim na yung langit. Sa padilim na rin talaga. Hinihintay ko nun yung mga pinsan ko sa waiting shed kung saan kami laging naghihintayan. May 30 minutes na siguro kong naghihintay nun. Pero wala pa ni isa sa kanila ang dumadating. Dumidilim na rin. Yung kaba ko, lalo lang lumalakas. Mukhang wala pang balak tumila yung ulan nun. Wala din naman akong matutuluyan kung sakali. Pero naghintay pa rin nga ako. Nung mga 15 minutos na yung nakakalipas at wala pa rin dumadating, nilakasan ko na yung loob ko. Lalakad na akong pauwi. Mabuti na lang din at may kapote akong dala. Sinuot ko yon at saka ako bumilang ng 3. Tapos 3 pa ulit. Tapos 3 pa ulit. Nung patakbo na sana ako, saka ko narinig na may tumawag sa pangalan ko. Maluha-luha ako nun. Pinsan ko, si Kuya Alex. Humingi siya ng pasensya. Hinihintay pa raw kasi niyang tumila yung ulan ng konti. Pero parang wala daw balak. Yung ibang pinsan naman namin, andun daw at sumasyat. Habot-abot ang pasasalamat ko nun at hindi ko kailangang maglakad mag-isa. Kahit 2 lang kami, importante may kasama. Sa daan, mabilis yung lakad namin. Hindi ko alam pero ramdam kong kabado kaming pareho. Alam kong natatakot din si Kuya Alex. Nung patawid na kami ng tulay sa may ilog, may nasa lubong kaming babae. Hindi naman katandaan, pero sobrang payat. Ang haba ng buhok na itim. Basang-basa rin siya sa ulan. Inakbayan ako ni Kuya Alex habang tuloy pa rin kami. Napahinto lang kami nung muntik na naming mabangga yung babae. Napatingala kami sa kanya. Natakot kami sa mukha ng babae. Kasi dilat na dilat yung mga mata niya. Tapos pulang-pula. Napaatras kaming pareho ni Kuya Alex. Tapos umiwas kami sa kanya at tutuloy na sa paglakad. Pero hinarang niya ulit kami. Sa isip ko,
baka nagkakasabay lang kami ng iwas. Kaya umiwas ulit kami. Pero humarang ulit siya. Kinabahan na ako nun lalo. Tapos nagulat ako sa ginawa ni Kuya Alex. Bigla niyang binato yung mukha ng babae. Sabay tulak. Tapos hinila niya ako. Sabay takbo kami pababa sa ilog. Nagsisigaw yung babae na tila nasaktan sa ginawa ni Kuya. Asin daw pala yung ibinato niya sa mukha nun. Kasi may hinala siyang aswang yung babae na yun. Grabe ang sakit sa tenga nung sigaw ng babae. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Paglingon ko sa kanya, wala na siya sa tulay. Sabi ni Kuya Alex, wag na raw akong lumingon. Basta bilisan ko na lang. Naggilid-gilid kami ng takbo sa ilog. At nung malapit na kami sa dagat, lumusong na kami sa tubig. Lakad langoy ang ginawa namin nun hanggang makauwi kami sa amin. Takot na takot kami kasi parang ang daming matang nakatingin sa amin na tila inaantabayanan yung pag-ahon namin sa dagat. Pero ayun na nga, nakauwi naman kami ng ligtas ni Kuya Alex. Basa nga lang yung mga gamit namin. Simula nun, lagi na akong hinahatid sundo ni tatay gamit yung bangka namin hanggang sa makagraduate ako. At nun ngang high school ay ipinakisuyo na lang ako nila mama sa tito ko na nasa Maynila. Marami pa akong karanasan na hindi ko makakalimutan. Pero ito na lang muna. Next time ulit, Boss Kira. Sana ma-upload. Aabangan namin to ng mga katrabaho ko sa channel mo. More power po. Salamat.